sa backup. Tapos yung 3 at saka 4, ito po yung sa amiral ko natin. Tatap na lang po sila. Ay, nakakatuwa ano, kasi ang gamit namin ngayon is 573. Ayan. Tapos ang naka-harvest kahit medyo makulimlim ay 6.27. So wala kaming kinukuha ngayon sa grid. Ayan, isang magandang buhay mga ka-farmer. Ayan, it's a beautiful day for solar day. Ano po, ayan, last ano na po nila ngayon at thankful tayo dahil napakabait ng ating brother Gian. Ayan bro, maraming salamat sa iyo. Alam mo na yon. Thank you so much talaga. At alam mo naman ito'y matagal. Matagal kong pinagpaliban-liban at finally na ikabit din natin. Timely dahil ngayon nag-iiyakan po yung mga consumers dahil grabe, hindi ko alam kung anong nangyayari. Hindi lang naman po siguro I mean halos lahat naman po siguro nung ngayon na nagbayad ng sa Meralco, sa Pelco. Si Nanay Conching umiiyak na kasi may bill na po siya from 3,000 naging 7,000 plus. So sabi niya, parehas lang yung ginagamit namin nak. Sabi niya, nagulat kami, 7,600 ba, parang ganun. Ang nadagdag is nadoble kasi 3,600 lang ang konsumo nila, 3,800 mga ganun lang daw. So timely naman. So ayan, kahapon ang battery natin, binuksan natin yan kagabi po pala, nasa 58%. So 58% nakakabit na. Ngayon bago ako mamalengke ng 7 siguro 30, umalis ako dito, nasa 68% na po siya. Ngayon pagbalik ko, ayan ang oras, tingnan nyo po kung ilan na ang nakaano, kung ilan na po ang na-charge. Grabe. Ayan, pag maganda ang panahon. So ayun, grabe. Nakakatuwa kasi sabi ko nga may option tayo kung talagang mahirap pa rin hanggang ngayon, which is yung net metering na yan, ganun baka komplikado na wala din naman po akong idea kung ano ba talaga, bakit ganun. Kung ganun kakomplikado yan, may option tayo, pwede tayo maglagay pa ng targetin natin yung additional 2 pang battery. Sabi nga ni Gian kahit isa lang bro, pero ako siguro dahil magdadagdag po ako ng konsumo dahil syempre papayam lumipat kwarto na, nandun na po siya sa office, yung dating ano, nagre-reklamo siya mainit. Sabi ko papa, mga si summer ngayon, yung pader na init, so kailangan mo talaga ng aircon. So magkakaroon po kami ng additional aircon, isa plus yung kinarambo. So kinarambo naman 2 half horsepower lang, maliit na naman po yung mga rooms nila. Kayang-kaya na po yan at maibsan naman yung ano ng mga tauhan natin para makinabang naman po sila sa kinabit natin na ito, diba? So ayun, kaya sabi ko kahit mga 4, kasi ang ano pala nito is 10 kilowatt per night ang kaya niyang ibigay. So kung mapupuno natin, maganda naman ang panahon, pero syempre excluding naman yun ng ano, yung pangit ang panahon. Huwag na nating sabihin na paano kung maulan, may bagyo, ano naman na yun, given na yun. So ayan, tingnan nyo init. Sa Pampanga naman tayo. Ay, grabe. Gusto nyo manungkit? Dami yan. Sa taas meron pa. Dito. Bango yun. Oh, baunin nyo. Sa dadayuhin nyo, baka walang mangga dun. Kaya nga. Ano na to bro? Saan na to? Sir, ito po yung ano, sa load tsaka sa ano po, sa grid. Sa grid. Oo na. Kaya pa yung app mamaya, papakita ko po sa inyo. Siyempre yung green, ito po yung ano natin, yung ground. May mga marking naman po yan sir, kaya hindi na po malilito. Yung 1 at saka 2, ito po yung nailagay ko na sa ano, sa backup. Tapos yung 3 at saka 4, ito po yung sa amiral ko natin. Galing ang bilis na puno pag magandang panahon, ano? Ay,
Sir, ang aga-aga pa lang. Di kasi kanina umalis ako 7:30, nagcha-charge na siya. Nasa 68 pa eh. Namalengke ako, pagbalik ko 98 na. Motors din niya. Oh, wala na, 99 na eh. Baka nga 100 na eh. Oras lang po talaga yan. Malalaman natin yan pagka yung konsumo ko sa umaga, Masasabay. malalaman natin kung sobra-sobra kasi pagka ganyan no, full charge na siya tapos yung konsumo mo Ang haba pa ng oras. o ang haba pa ng oras, so talagang kung hindi tayo papalarin sa net metering, kailangan ng battery pa. Battery na lang. Hindi na ako magdadagdag ng panel kasi kung ibig sabihin sobra-sobra na yung panel eh. Battery. Mamaya magkakaalaman yan yung consumption sa bahay. Easy lang po namin. So yun po yun ang analysis dyan. Pagka kasi tingnan nyo alas 10, alas 11, sabihin mo ng normal from 20%. So siguro pagka ganito ang siguro alas 11. Tama nga sila, ang galing alas 11. So 11 hanggang sabihin mo ng 2 to 3 o'clock nakaka-harvest ka pa. Tapos yung konsumo mo sa bahay ay hindi mo naman nakukonsume lahat. Sayang po yung kuryente, kaya dun papasok yung importance po ng net metering. At least mailalabas mo, mapapakinabangan ng kooperatiba kasi mabebenta niya pa po ng mas mahal. At the same time, ikaw naman may madudukot ka naman after yung panggabi mong konsumo. Kaya lang yun, kung hindi po yun uubra, kailangan natin mag-ipon ulit para sa battery. Medyo may kabigatan din, pero ang ROI naman ng battery 3 years, kaya naman daw. Libre na yung kuryente mo nung pagka nakabalik na nga naman 3 years, di ba? Parang libre na. Ano kuya, may natututunan ka ba? Oo, ito, kailangan ko. Sabi ko kasi baka may Ito, electrician po talaga itong installer talaga yan eh. Ito yung pang malakasan ni Gian eh. Dinala niya dito bro, ang malakasan ni Ayun, ito kaya kasi Alin? baka kasi may nakakapagtapon pa ako ng kuryente. Nagbibil pa ako ng 1,000 plus eh. Tinuro niya sa akin, ni Sir Ivan, kailangan ko palang i-convert pa yung aking limiter. Kasi hindi siya original na limiter na nakalagay. Buti na lang. Tapos ngayon, mas marami kang makukuha, parang gano'n. Oo, hindi na ako maglalabas. Baka sakaling... Oo. Ba't sa umaga ba gumagamit ka pa rin ng, may tulong pa rin ng telco? Sa umaga? Oo. Kasi nag-ano pa ako ng baka yung 50 watts kung dumi-display doon sa sa Ivan, sa meter ko, baka yung pa binabato sa pelco eh. Baka hindi talaga accurate ng model sa monitoring. So ayan, 99 pa rin siya. Almost na yan, 100. Galing So ito po ay galing ng battery niya. AI na talaga lahat. Galing. Tapos ito, ang ganda daw dito sa Deye. Subali pala, maiba tayo. Yung hindi dapat talaga mabasa dyan, ito lang pala. So ito pong kailangan natin magawa ng diskarte kung paano natin tatakpan itong pinaka bubong. At ito naman, ito lang naman ang hindi pwedeng makulob, Tama ba? Sir? Alin bang po hindi pwedeng makulob na parang Ito po. ito. Ito po yung So ito, okay lang naman itong ganito, Kasi yung mga anggi-angging maliliit, okay lang, So ito lang naman daw po ang kailangan talagang hindi pwedeng mabasa. So, pwede tayo lang palang magpagawa ng parang takip lang na ganon. 'Di ba? Na parang nakaganon lang. Design tayo ng yun kayang-kaya. Parang payong lang na hanggang dito. Para lang tapos parang pwede mong kalasin kasi kung may gagawin ka, 'di ba? Hanggang dito siguro. Para at least kung provision ka na for 2 batteries, may provision for 2 batteries na siguro na hanggang dito na yung baka natin, parang payong gagawin. Tapos pag nag-brownout brother, gaano katagal pala yan? Pa-explain natin. Saglit lang daw pag ganyan nag-brownout tapos magsuswitch siya sa battery, kunyari gabi. 3 to 4 seconds malalaman mo din pala pag nag-brownout. Medyo mabagal po yung ikot kasi okay lang. yung
Pero ang importante doon, hindi ka natatakbo para Wala. mag ayun na yung ano, wala na. Automatic po yan. Matic na. Automatic transfer. Automatic transfer na. Linagay pa nga ni Gian 200 ano no? Amperes, oo. Ang matagalan talaga yan, sir. 125 nga lang daw sana, pero wala daw mong makuha. 200 na ang nilagay. So, malalaman natin yan kung gaano po kalakas yung ating konsumo. Siyempre, mababawasan yung charge naman. Kaya, sana, no? Sana. Marami po kasing option pa eh. So, kung sabihin mo na gumagamit ka sa umaga, siyempre, konti na lang po yung napupunta sa battery. Kung medyo natatagalan ng charging, may option po tayo. Ano, no? Pwede nating i-maximize yung ating area na paglalagyan po ng solar panel. Ayan, pwede naman tayo, sabi ni Gian, kaya naman yan hanggang 24 kilowatt panels. So, ayan, meron pa po tayong option dito. Ayan, napakainit na. Ayan, yung part na yan. So, kahit mga dosing panel siguro, kayang-kaya po dyan. Dagdag puwersa. Diba? Tuloy-tuloy pa rin yung hindi na. Yung iba kasi hihinto eh. Ano na, itong ginagawa po nila, kasama na po dyan yung sa net metering ready na para kung let's say may magkaroon ng ma-inspect po ng Pelco, sana mapasa, pero sabi ko nga kung hindi, marami naman tayo option. At yung ano ba ang matatawag doon, hindi resources yung capability na ma-achieve yung yung option natin na yun is naandyan naman po, like the panel and additional battery. So yun ang natin. Pero sabi ni Gia, ang laking tulong na itong setup lang po na ito, makikita mo yung ibababa ng bill mo, sabi niya. Iba talaga yung hybrid setup, ayan na yung mga wire, makapasok na. Ano na lang mamaya daw na after lunch, sabi niya magpapatay ng kuryente. Papatubig ako, grabe, sobrang ngayon, sobrang init na naman, para at least yung isda natin may oxygen ulit. Isa pa sa mga project natin yan, yung solar pump. Ayun birthday pala ni Brother Jimmy, 50 years old na pala ang ating kaibigan. Ayan, si Boss Reggie nag-orders dito ng lechon, palagay ko rin regalo niya yun Tapos ayun, pumunta din si Gian sa kanya kasi yung water pump yata gustong ipagawa din. Siyempre tutulungan din ni brother yan. Tapos si Boss Regs, yan, kailangan niya daw ng transformer bago kabitan ni Jimmy, ay ni Gian ng solar. So una-una na tayo. At ayan, happy birthday pala kay Tita Corazon Solis. Ayan, happy birthday po Tita, and hope to see you again. Ayan, pag-uwi po ninyo, Tita Corazon Solis, happy birthday. Ayun. Ayan Pilflex. Pilflex pala. Ito, sir. Yung box na ay ano nangyari? Ayun, ito po yung Branded yun po yung mga wire na ginamit nila. Ayun. Ayun na. Ay, bubutasan mo ba tayo? Ito na yung grid, no? Yes, sir. Green Tsaka yung load na, no? diba? Saan ang kabit mo? Dito na lang yan. Dito yun, sir. Ah, Ito yung sa grid. Ito yung sa load. ayun. Sa backup natin. Dalawa.
ground. Galing ko sa labas. Ayan, dito pala kikita mo din. Same din lang sa app ito, no? That's right. Tapos 99 lang talaga siya. So kanina pa pala naka ano? Kanina pa siya naka full charge. Saka ano po sir, yun sa apps, delay po ng 5 minutes yun. Ah. Yung data niya. Delay ng 5 Yung, minutes. ano, spend time. Ito yung real time. Ayun pala yun. Ayun na. Tatak na lang pala tayo. Tingnan nyo, oh. Yung app natin. Naka... Ano na ako. Ayan, oh. All loaded nakalagay. Full charge na eh. Mamaya malalaman natin yung load natin plus yung harvest. Dapat mas marami po yung harvest kaysa sa ginagamit kasi nag-charge tayo ng battery, 'di ba? Tapos kung magka-net metering pa, dapat talaga may ibinabato ka. Ay, ayan na, oh. Nakapatay na po ang kuryente namin dahil nagtatap na sila. Tapos ito, oh, tingnan nyo naman si Gian, oh. Ang galing. Nilagyan niya ako ng for future lang naman. Eh, alam niyo na, high-tech na ngayon. So, sabi niya, brother, hindi naman sa... Sabi ko, natatawa nga ako, sabi niya. Kasi, hindi mo alam, baka in the future, mag-decide ka na mag-EV. So, meron ka ng, ito, charging, ano, station ba yun? O, dyan na lang itatap yung pang-charge. Ang galing, no? So, true solar na rin. Tapos, ayan, oh, sa mga nag-iisip po at nagbabalak at wala pang solar setup sa bahay. Alam nyo, ako nagsisi kasi naisip ko kung pinush ko pala 3 years ago, eh, ano na ako ngayon? Kumbaga, umaani na ako ng investment na, kumbaga, parang ganito lang naman yun eh. Kung may money naman tayo na, let's say, extra, di ba? I think much better na i-invest na po ninyo dito. Kasi, after 3 years, sabihin mo na may ROI, which is yun naman po ang naglalaro, no? 3 years. Eh, pag nabayaran nyo na yung 3 years na yun, lumabas na yung puhunan ninyo. Can you imagine, 3 years, sabihin mo nang tumagal man yung setup ninyo ng 7 years o 10 years pa. Grabe. Kung ako ay nagbabayad, let's say sabihin nyo nagbabayad po ako ng 20,000 monthly o mahigit pa, sabihin mo nang ang natitipid mo is sabihin mo na lang na 18 o sabihin mo 15,000 na lang, i-times mo na lang po yun in sa 5 taon 60. Yun po yung inyong pinaka tubo kung baga. So mas malaki pa ang tubo kaysa ilagay mo sa bangko, di ba? So parang ganoon nga, ano, galing. Kung i-analyze lang po ninyo, I don't know kung may disagree sa akin or ano, di ba? Pero ako na kasi iniisip ko, ito pong investment, sabihin ni Gian na 2 to 3 years, sabihin mo ng 3 years maximum, lumabas na po yung perang inilabas ko dito. After that 3 years, kung magkano yung natitipid ko, yun na yun. Di ba? Kung 20,000 man yung natitipid mong kuryente, kumbaga parang kita mo na nga eh. Parang gano'n na din, ano? So, galing po. At ayan, sa mga gusto pong magpaano, naandyan po si Gian, Solar Boys PH. I-ano niya lang po, i-message niya, Solar Boys PH. Actually, Palawan. Meron daw siya ngayong papupuntahin ata. Catanduanes pa. So medyo malayo, ano? At hindi naman po kayo magsisisi. Okay naman kasi masiselan po ang kanila. Actually, kagagalig lang po nila doon sa may-ari po ng Tambunting Palawan Express. Isa lang pala may-ari nyo. Nakatapos lang. Sila din po ang nag-ano. Tapos mayroon silang Palawan. Madalas po sila sa Palawan. Mga resort. Malalaking resort ang tinitira nila doon. So, experience na. 12 years of experience. Ayan. At galing ako sa Pelco. So, yung guard lang ang nakausap ko. So, sabi niya,
Kailangan daw magpas ng letter of intent. Yun lang, saka na daw po yung requirements. Ano pa yung mga requirements? Saka na yun, magpas ka muna ng letter of intent. So yun, magkukumpose tayo at gagawa ng letter of intent para doon. Ayun, no. Etong ginagawa nila for ano na yan, future. Ayan, sabihin ko na lang kay Gian. So patay na po ang kuryente natin. Ayan, ang ganda naman ng ano nila setup talagang veterano yung kanilang ayan, no, lineman. Galing. Kasi kung malalaman natin yan, sabi ko nga, ulit-ulit na lang. Ito, ulit-ulit. Malalaman po natin yung magiging output natin sa mga darating na araw na during summer, peak season. Wag na muna natin isipin yung tag-ulan, saka na natin isipin kung magkano naman ang papasok sa tag-ulan pagka pangit ng panahon, makulimlim, walang ganong araw. Kung magkano naman, ilan naman po ang maha-harvest natin, given naman na mas konti, di ba? So dito malalaman naman natin kung peak. Ayan po, grabe ang init, sikat ng araw. Ayan, sa sikat pala ng araw siya kumukuha ng kuryente. Ang galing nakaimbento ng so ayun po, at waiting tayo. Pupunta si Gian, kung tapos na po sila ngayon. Ayan, tatap na lang po sila. Eto, ginagamit tong ginawa ni Kuya na automatic manual pala to. Papalitan din to ng automatic, papalitan po yan. Ayan na, ito na ang thunderstorm. Mukhang hangin, no? Okay na, halos tapos na po. At kanina mga ilang oras din pong nakapatay yung kuryente namin, kinonnect nila. So ayan, almost ready na. Yung breaker na lang ata dito ang bubuksan. Bukas yan malalaman natin. Testing naman po lahat yan May gumagawa pa ng pugad dito Oo nga, no? Kalokohan talaga ng mga ibon, no? Ayun, may mga na din pala. Lagyan na rin ng no? Tapos po yung drop, no? 191. Program pala yan. Online natin babaguhin kung sakaling may gusto kayong inano niya na po yung program. Kurari ko lang muna to para makita natin mag-dispatch may oras na rin ito stress na pala. Naka-off-grid pa rin, Yes sir, hindi pa po nababasa niya yung mga loading pa siya. Oo, loading pa daw. Tigno-loading pa yan. Kasi
Binabasa niya yung utility na gig. Okay, kung ano yun, hindi ako ibabasa yung locking. Ayun na oh. So ang gamit namin ngayon 6.65 kilowatt. Tapos ang na-harvest 3.71. Tapos kumukuha sa Pelco ng 3.27 kasi tingnan niyo biglang kumulimlim. Tsaka 3.30 na po. Pero ibig sabihin nakakakuha pa rin siya. Pero kung kanina siguro yung mainit baka mas maano. Galing ah. Kitang-kita natin. Tapos yung battery ayan, naka-ready naman yan. Alas 5 naka-program yan, 5 o'clock maglalabas na po siya. So ubusin niya yung 80% hanggang sa nabutin, saka po siya kukuha kay Pelco naman. Oy, ayan o, pakita ko lang po. Nakakatawa ano, kasi ang gamit namin ngayon is 573. Ayan. Tapos ang naka-harvest kahit medyo makulimlim ay 6.27. So wala kaming kinukuha ngayon sa grid. 0, hindi pumapasok ang Pelco, 0. Ayan. So okay na, okay po. Lalo na siguro mamayang ay bukas na magandang init, eh mas malaki po yung ano natin, mga harvest natin. Ayan. So makakapag-charge tayo ng battery. Ayan. So may gumaganang aircon ngayon na 2 plus yung mga ilaw. Ayan, gumagana po yung water pump natin. Maandar. 5.73 kilowatt. So exciting. Mamaya ang obserbahan natin kung gaano po katagal itatagal yung charge ng 2 battery, na ilalabas niya yung 80% ng kanyang charge, kung gaano po itatagal. Doon po natin malalaman kung, di ba, malay natin sana umabot ng medyo madaling araw, kasi i-consider pa natin ito, 3 freezer yan. Pero yan mahina lang naman daw, kasi pag once na malamig naman na, inverter naman po lahat yan, kaya kumbaga aircon natin inverter din, so magkakaalaman. Exciting kasi syempre doon natin ma-analyze kung kailangan pa natin bukas nga yun, malalaman natin kung ano ba talaga magiging senaryo, kasi yung pagkaganyang mainit ang panahon, kung gaano natin kabilis ma-charge yung battery at the same time with a normal operation ba, na normally pagka ganyan may ano, minsan nga walang gumaganang aircon pagka umaga, yun pa. Kaya minsan gusto ko din pong maipush talaga yung net metering, kasi sayang pagka ganon, obligado tayong mag ano pa ng isa pang battery or 2 kung talagang hindi tayo pala rin sa net metering, mai-imbak natin. Kasi sayang po di ba? Hindi naman tayo pwedeng unless pwede tayo maglagay ng ano, aircon na magsi-centralize na, kung ganun ang senaryo na sobra-sobra po yung na-harvest. Pero kung kulang naman, kailangan natin maglagay ng additional panel. May abang naman po, pwede. Di ba? So yun ang ating ano, mamaya ay wag na. So ano na lang po siguro tawag dito, kwento ko na lang sa inyo. So yan, marami pong salamat at magandang buhay.